Welcome sa panibago nating tutorial para sa Mitsubishi GOT HMI or Graphic Operation Terminal. Ang topic natin ngayon ay ang paggawa ng alarm history. So, nung mga nakarang tutorial ay pinag-usapan natin yung paggawa ng alarm display at scrolling alarm display. So, dito naman sa alarm history, dito natin makikita yung mga lahat ng events na na-record or yung mga alarms na na-record ng ating HMI. So hanggat hindi na-i-clear or na-i-delete yung mga events na yon, pwede natin siyang i-review. Depende na lang kung yung number of events na yon ay kasya sa capacity ng ating kayang i-save ng ating HMI. So, meron ding limit kung ilang history ang kayang i-save ng bawat model ng HMI or Graphic Operation Terminal. So, unang-una, para makapaglagay tayo ng ating alarm history, magdadagdag tayo ng ating panibagong screen. So, papangalanan natin ng alarm history. Okay. So, maglalagay tayo ngayon ng ating alarm history display. Okay, so sisetting natin itong number of rows. Ito yung mga bilang kung ilang rows ang ating gustong ilagay. So, ito nakadepende ito sa size din ng ating font, kung kakasya yung rows na yan sa ating screen. Okay, so sa ngayon lagyan lang natin ng 6 na rows. Okay, dito naman sa title, ito yung ating title. Pwede nating palitan yung kulay. So as is lang natin yung white. Tapos dito naman sa contents, dito natin makikita ito yung ating mga selection, kung ano yung gusto nating makita sa ating alarm history. So record, ito yung kung kailan nangyari yung ating alarm. So pwede nating i-select kung gusto natin na date and time or date or time. Okay, so time setting, palitan natin ng hours saka minutes. So tanggalin natin yung seconds. Message, ito yung message kung ano yung alarm na nangyari. So dito manggagaling sa ating ginawang basic comment, or kaya dito naman sa comment group ang mga message na yun. So itong 10 na ito yung width ng message natin. So mag-adjust ang space na ito kung i-adjust natin. Restored, ito yung time or date kung kailan na-reset or na-restore ang alarm. So ito yung column na ito. So checks, ito yung date or time kung kailan na acknowledge yung alarm na yon. Cumulative time, so pag sinelect natin dito sa alarm history itong cumulative, papakita niya kung gaano kahaba yung time, yung mga kabuuan na oras na nagkaroon ng alarm na yon. So ito namang frequency, ito naman yung kung ilan beses na naganap yung alarm na yon. So magkakaroon ng count dito kung ilang beses na nangyari yung alarm. So makita natin dito sa history.
So ito lang, apat na ito lang yung ating isi-select sa ngayon. Alarm text color. So pag nagkaroon tayo ng alarm, kung gawin natin itong red, so red ang magiging text ng ating alarm sa unang first time na nagkaroon tayo ng alarm. So itong restoration, pag pinalitan natin ng kulay, ginawa natin halimbawa green, so once na na-restore yung alarm na yon, magiging green kulay. So checks naman, halimbawa ginawa natin itong kulay na ito, once na na-acknowledge natin or na-check yung alarm na yon, chinek natin dito, so yan ang kanyang magiging kulay. So dito pa lang sa mga kulay na ito, makikita na natin kagad yung status ng ating alarm. So sa sort setting naman, pag nilagay natin sa latest, so yung kung ano yung pinakahuling event or alarm na nangyari, yun ang pinakaunang makikita natin dito nasa ibabaw. So, style, font size, okay, then text size. So ito masyadong maliit, gawin natin 2. Okay, so makita natin na lumaki yung size. Ngayon, i-adjust natin itong message natin, or dito sa spacing, maglagay tayo ng value dito sa spacing. Sa x-axis, ito yung x natin, tapos yung y naman, spacing between rows. Okay, so itong x, spacing between columns. Okay, yan. So single touch operation, so pag sinelect natin ito, pwede natin siyang i-click yung particular na alarm. So pag click natin yan, pwede nating i-manipulate yung alarm. Okay, so shape settings, ito yung pwede tayong maglagay ng frame sa ating pinaka history, alarm history. Rolled line, ito yung mga lines na ito. Kung pag tinanggal natin, mawawala yung lines na yan. Okay, so okay, balik tayo dito. So itong width na ito, pag pinalitan natin siya, magko-compress ito. So halimbawa ginawa nating 8, so yan, nakita natin lumiit yung width ng ating message. So pwede natin itong i-adjust, lagyan natin ng konti para ma-maximize natin yung space. Okay, so punta tayo ngayon sa alarm history. So kailangan i-select natin itong use alarm history. Okay, so historical, ibig sabihin nito, lahat ng alarm na mangyayari kay kanyang i-record dito. So kahit na paulit-ulit yung alarm na yon, i-record niya lahat. Makikita natin sa ating alarm history. Pag cumulative naman, so kahit na paulit-ulit yung ating alarm, kung ano yung latest na, kung kailan latest na nangyari yung particular na alarm na yun, yun lang ang kanyang ilalabas. So matatakpan yung kanyang previous na history sa particular na alarm. So number of alarms, ito yung kung ilang alarms ang gusto nating ilagay. So dito sa ating program, ang ating number of alarms dito ay 6. So yung ating lalagay dito ay 6 na alarms. Okay. Okay, so data type, ito ay bit
bit type dahil on off lang naman yung ating alarm. Device setting. So device setting natin, kung lagay natin siya na continuous, magiging continuous yung numbering ng ating device dito sa ating alarm. So yung ating mga device na nagti-trigger ng alarm, dapat continuous yung numbering ko pag nilagay natin na continuous. Okay. Comment. Dito sa comment, meron tayong comment number, continuous o random. So continuous, comment type, basic, comment or comment group. So depende sa selection natin, kung naka-basic comment tayo, sinelect natin yung basic comment, itong nasa basic comment natin na mga messages, yun ang kanyang ipi-pick up, yun ang kanyang i-display dito sa ating alarm history. So pag naka-comment group naman, so kung anong comment group number ng mga message, yun naman ang kanyang ipapakita. So basic comment lang tayo dahil meron na tayong nakalagay na dating basic comment dun sa previous na tutorial natin. So yun pa rin ang ating gagamitin. So display destination, siselect natin ang comment window. So pag nagkaroon tayo ng alarm at pag clinic natin ang particular na alarm na yon, magkakaroon ng maliit na window at i-display niya yung detalye ng alarm na yon. So depende sa message na nandun, either sa basic comment or sa comment group, kung yun ang ating sinelect dito sa comment type. Okay, so select natin yung comment group. Okay, so meron tayong number dito. So depende sa kung anong comment group number yung ating isi-select, yun ang kanyang i-display sa ating detail doon sa comment window. Okay, so sa ngayon wala pa tayong comment group. Gagawa muna tayo para mailagay natin dito. So ang ating devices, ito yung ating mga device. So from M10 hanggang sa M15, ito yung ating alarm na mga devices. Okay, so lagyan natin dito M10. Okay, so yan hanggang sa M15. So itong comment selection, makikita natin dito may nakalagay na mga message. So pag nagkaroon tayo ng comment group dito na messages sa ating comment group number 1, dahil ito yung ating sinelect, mapapalitan ito. Tapos yung ito namang reset, pwede natin itong select. Halimbawa ginawa nating on, so pwede natin siyang i-reset dito sa ating HMI, yung device na yon. So pag ni-reset natin dito, halimbawa ito ay nag-open, dahil ito ay normally close, nag-open ito, once na ni-reset natin dito, ito ay magko-close. Okay, so pwede nating i-restore ang alarm galing sa HMI. Okay, so ito ay safety feature para yung merong access lang, sa merong security access, ay siya lang yung pwedeng mag-reset sa ating alarm. So kahit na na-reset doon sa field yung ating mga contacts, halimbawa yung ating overload contact doon ay na-reset, hanggat hindi na-restore dito sa alarm natin, hindi natin pwedeng paandarin yung ating motor. So ito yung ating purpose na maglagay tayo ng restore dito sa ating HMI. Okay, at para magkaroon ng record
kung sino yung nag-restore. So ito, activate natin ito lahat yung restore nya para ma-restore natin dito. Okay, so option, so ito sa option, number of histories. Pwede tayong maglagay ng data register dito para ma-indicate natin sa ating screen kung ilan yung ating naging alarms. So ilan yung accumulated na alarms natin. So papasok natin siya sa data register number 0 or kahit na anong data register. Okay, so store to memory card. So mamimili tayo kung saan natin gustong i-save yung ating mga memory. Okay, so select natin yung on the occurrence of alarm. Bawat nagkaroon ng alarm, isi-save nya. Okay, so create ito, selection natin kung anong type ng file yung isi-save. So ito namang display the same alarm, pag chinek natin ito, kahit na nakaset tayo ng cumulative dito, i-display niya uli yung the same na alarm. Magkakaroon siya ng panibagong event. So ang magkakaiba lang doon yung date kung kailan nag-occur, saka yung restoration at acknowledgement. Okay, so once na chinek natin ito, mag-i-enable ito ngayon. Itong clear the old history when the number of histories exceeds the specified value. Kung hindi natin ito i-clear, i-check, may limitation yung ating HMI. So halimbawa, ang ating HMI ay kaya niya lang mag-record ng 1,000 alarm history. Once na napuno yon, pag nagkaroon tayo ng panibagong alarm, hindi niya may re-record dahil puno ang ating alarm history. So naabot niya yung kanyang limit kung ilan lang kaya niyang i-save. Pero pag clinic natin ito, kanyang i-delete yung pinakaluma nating history para magkaroon tayo ng space sa panibagong alarm. Okay natin. Gagawa tayo ngayon ng bagong comment natin. Okay, so group number 1. So dito tayo gagawa ng, dito natin isusulat yung detailed na comment para sa particular na alarm. Copy natin sa okay, so meron na tayong comment group. Ngayon, gagawa tayo ngayon ng mga controls dito para manipulate natin yung ating alarm history.
So, dito sa library, pwede tayong kumuha dito ng itong mga alarm key. So, pwede natin halimbawa, ito sinelect natin. So, pwede na kagad ito yung ating gagamitin na mga control. So, bawat isang key nito ay merong naka-assign na key code. Ang gagawin natin ay gagawa lang tayo ng individual na bit switch para sa pag-control ng ating alarm history instead na gamitin natin yung naka-format na. So, key code, ito yung ating gagamitin. Okay, so select natin itong alarm, tapos show cursor. So, pag click natin ito, magkakaroon ng cursor ito. I-highlight niya yung ating alarm para pwede natin siyang kontrolin. So, palitan lang natin ng kulay. Okay. Tapos cursor on. Okay. Arial 14. Tama, 16. Okay. Gawin nating black ang kulay. Yun. Tapos cursor down. Hide cursor. Okay. Then move cursor up. At palitan natin yung kanyang shape. Gawin nating symbol na up. Okay. Tanggalin natin yung kanyang text. So, ito yung ating gagamitin para mag-move ng cursor pataas. Tapos, mag-move ng cursor naman na pababa. Okay. So, down. Okay. Maglagay tayo ng ating numerical display para sa ating alarm history, kung ilan yung accumulated na alarm history natin. Okay, so size 3 digits. Natin ng shape. Okay.
20. Okay. Tapos maglagay tayo ng bit switch para i-clear ang ating history. Okay. So clear clear all alarm data. Okay, so palitan natin ng text. Clear. Tapos maglagay tayo ng switch para naman sa reset natin yung selected na alarm. Tapos another switch para naman i-acknowledge yung alarm natin. So acknowledge. Okay. Ngayon naman magdadagdag tayo ng go to screen switch para makabalik tayo doon sa ating main screen. Okay, so dito sa setting na ito dapat nakalagay kung anong number ng screen yung gusto nating puntahan. So yung ating main screen ay nasa screen number 1. So, palitan natin yung ating kulay ng switch. Okay, so ngayon sisimulate natin ang ating alarm, ating HMI para makita natin paano gumana yung ating alarm history. So makita natin nag-start tayo ngayon, naka-on ngayon yung ating tatlong output. Pag tiningnan natin yung ating alarm history, wala pa tayong mga kasave na mga messages dito na mga alarms. So balik tayo. So halimbawa nag-simulate tayo ng overload. Okay, so overload ang ating motor number 1. So mamatay ang motor. At makita natin ngayon na karoon tayo ng alarm. So simulate naman natin yung sa motor number 2 natin, yung high temperature. Okay, so matay siya. Ngayon titingnan natin yung ating alarm. So meron tayong dalawang alarm ngayon na nakita. So yung latest na alarm, yun ang nasa itaas dahil nakasort tayo sa latest. Sa history, meron tayong dalawang alarm ngayon. Halimbawa, na-restore natin itong alarm na ito. So i-open natin siya uli. Okay. So pag pumunta tayo sa main natin, pag in-start natin ito, hindi pa rin tayo makapag-restart dahil hindi pa nare-reset sa system natin yung alarm na ito. So kahit na naka-open na siya dito, yung ating auxiliary dito ay nanatiling naka-open. So hindi natin siya pwedeng i-start ang motor. So ang gagawin natin dito, i-reset natin itong alarm na ito. On natin ang cursor. So pwede natin siyang i-reset ngayon. So makita natin na nagkaroon ng time. Saka ang kulay niya ay naging
green. Okay? So halimbawa, yung P1 ay gusto nating i-acknowledge dito sa ating HMI. So pwede i-click natin yung acknowledge na button, magkakaroon siya ng time kung kailan na acknowledge, tapos ang kulay ay magiging blue. Okay? So halimbawa, gusto natin siyang i-reset itong alarm na ito. Okay, so down natin. Pag na-reset natin, hindi pwede dahil ang ating field device, ang ating overload sa field natin ay naka-on pa rin. So nanatiling naka-set ang ating auxiliary na ito. Itong normally closed na auxiliary natin ay naka-set, so naka-open pa rin siya dito sa ating program. So kailangan may reset natin siya. So kailan i-off natin ito. Okay? So pwede na siyang i-reset ngayon. Okay, yan. Ito ngayon, pag clinic natin siya dito, pag clinic natin individually itong mga alarm na ito, makita natin yung kanyang detail. Okay, so makita natin kung meron siyang instruction. Depende doon sa nilagay natin na message doon sa comment group. Yan. So halimbawa, maglagay tayo ng mga panibagong alarm. Okay, so alarm natin ulit ito. Okay, so kung mapapansin ninyo, meron tayong 8 alarm. Pero ang ating naka-display ay 6. So kapag hindi naka-on ang cursor, pwede nating ilipat ang page nito. So pupunta tayo sa pangalawang page kapag press natin itong down na button. So nakita natin yung iba pa nating mga lumang alarm. Okay, so balik tayo sa page number 1. Ngayon, pag clinic natin itong clear na button, okay, so yung number 8 kanina ay naging number 6. So kung titingnan natin uli ang ibang page, wala na tayong makita. Hindi na natin makikita yung ating dating alarm, yung lumang alarm, dahil ang mga yon ay na-clear na natin. So itong natitira, hindi natin mai-clear hanggat hindi siya nare-restore o nare-reset. Okay, so ma-clear lang natin yung mga alarm na ito once na na-reset natin siya. Okay, so yun lang po ang basic na pag-set up ng alarm history. Abangan ninyo ang iba pa nating mga tutorial. Maraming salamat sa panonood.